Hello mga sir, what's up? Welcome to my channel. So, andito na naman tayo no para gumawa na naman ng isang pangmalupitan ngang tutorial. Pero ngayon ang gagawin natin ay kung paano ba gumawa ng isang glowing thumbnail na kagaya nga nito. So, ibababa lang natin ng konti kasi natatabunan yung pagbumukha ko no. So, ayan. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, comment, and subscribe nga sa kagaya nga ng palagi ko sinasabi para nga updated ka sa mga pangmalupitang tips at tutorial na gagawin natin in the future nga. So tara, let's go. Munti ko na makalimutan no. Dito pala sa video na to, pwede kang manalo ng skins load at diamond sa email just by watching this video nga lang. So ang gagawin mo lang ay maghanap ka ng codes dito mismo sa video na to. Pag may nahanap ka, send mo kagad sa Facebook Facebook fan page ko nga. Na ang link nandyan lang naman sa description. So good luck. Bago nyo simulan itong video ko nga, siguraduhin nyo po sana na patapusin nyo talaga hanggang sa dulo. Kasi nga sa pag-i-edit ko, medyo naguluhan ako eh. Kaya importante na hanggang sa dulo pinanood nyo para mas maintindihan nyo talaga. Ayos ba? Goods tayo dyan ha. Easy go. So, ayan, nandito na tayo no. So, bago tayo magsimula, regarding dun sa pinamimigay ko ngang daya, skins at load via codes nga na mahanap dito sa video ko. Kung sino lang po yung unang makahanap ng mga codes, yun lang po yung mapagbibigyan natin mga sira. Kinaklaro ko lang po. So tara, let's go. Magsimulan tayo. So first step natin, syempre, bago mo gawin yung yung thumbnail mo, i-visualize mo muna sa isipan mo kung anong klaseng thumbnail mo yung gagawin mo. Kumbaga, i-drawing mo na siya muna sa isipan mo bago mo siya gawin doon sa pag-i-edit nga. So, 3 apps lang naman yung gamit ko para makagawa nga ng isang glowing thumbnail. So, tara, let's go. So, ito yung gamit ko, no? Pixelab, yan. Si PixArt, at si PStouch. Si PStouch, ito yung ginagamit ko talaga sa pag-edit ng photo o ng mga thumbnails ko nga. Si PixArt at si Pixelab naman, sila yung ginagamit kong tools para may magamit akong mga effects nga para dito kay PStouch. So tara, so ang gagawin ko kasing thumbnail sa isipan ko na nasa isip ko nga, na picture out ko na no, na visualize ko na siya kung paano ba siya gawin, is maglalagay lang naman ako, simple lang, napakadali kasi nga tutorial lang naman ito de. Maglalagay lang ako ng isang how to make a glowing thumbnail, yun lang. Tapos lalagyan ko siya ng katabi na picture, which is picture ni Cho. Oo, yung Cho na yung nasa Mobile Legends, yung magaling sumipa, siyempre. So tara, magsimula na tayo. So first step natin, siyempre, gagawa muna ako ng tools o ng mga gamit ko para magawa nga yung buong thumbnail. So una kong gagawin, ipupunta ako kay PixArt. Yan. Pindot na lang. Tapos add mo lang yung plus sa gitna, yan mo lang. So ito nga, automatic yung mga pictures mo dyan sa sa photos mo nga, lalabas yan. So ang gagamitin ko kasi is si Cho. Kukunin ko yung picture ni Cho without his background. Kukunin natin yung Cho lang mismo, yung walang background. Kailangan natin yung yung Cho lang. So tara. So paano ba kunin si Cho lang na hindi kasaling background? So dito, ito yung mga tools ni PixArt. So ang gagawin ko lang naman kasi is si Cho lang yung kukunin ko without his background. Ang gagawin natin is punta tayo dito sa tools. Ito. Kita mo yan, yung parang box na yan. Ito. Pindutin mo lang. Then, pag pindot mo kay tools, marami pa din isang mga laman na tools, no? Pwede mong gawin dyan. Ang kailangan nating gawin dyan, o pindot piliin lang, is itong si pre-crop. Yan. Kita mo yan. Tingnan mo lang yung yung touches ko. Si pre-crop, pindutin mo lang. Tapos yan, mapupunta ka dito. Ito na. So, ito yung pangsulat nga. Yan. Pwede mong i-adjust yan. Depende kung gano'n mo ko sa kalak mo gusto. So, ganyan lang yan. Hanggang 30 na siguro tayo. Tapos, ito naman yung pang-erase. Check mo lang.
Pang-erase, ito yung pang-erase. Kita mo to? Pang-erase yan. So, tara. Pag nagkamali ka dyan, pwede mo lang namang erase. So, magsimula na tayo, no? First natin, susulatan natin yung si Chu. I-remember nyo na kung ano lang yung nasulatan o kung saan party lang yung nagawi nung ano nga, nung nitong natawag nito. Ink ba tawag nito? ink siguro to. Ink nga. Yun lang yung makukuha. Kung sino yung ano yung nasulatan niya, yun lang yung kukunin niya without his background. So, pag hindi mo sinulatan yung background, simple, hindi makukuha yung background, di ba? Ganon ka simple. Tara. Yan. So, ipapass forward ko na itong mga sira. So, ayan. Natapos na nating kulayan si Chu nga mga sir, no? Na-erase na din natin yung mga unwanted backgrounds nga na ayaw natin masali pag kinuha natin yung picture niya. So, hindi siya masyadong malinis talaga. Kasi nga hindi tayo pro. Pero, kung ikaw pro ka mag-edit, syempre mas maganda yung gawa mo kaysa sa gawa ko, di ba? O, tara. Pagkatapos niya, no, pag feeling mo okay na yan na yung output mo. Ito, nakita mo to. Pindutin mo lang yan para ma-save siya. Yan, yung sa upper right side. Yan. Kita mo yung touches ko yan. Pindutin mo lang. Save. Then, pindutin mo ulit. Save. Go lang, tapos ito na. Save mo na siya. Save lang. It's done na yan. Pagkatapos yan, pwede ka na mag-out. Quit ka na. So, back lang natin. So, ang next nating steps niyan is gagawa tayo ng 3D na words. 3D. Pag sinabing 3D, 3D, yun. 3D na yun. Yun na yun. Pixelab lang. So, dito sa Pixelab, no, ganito siya. Kung first time mong gumamit, ganito yung itsura niya nga. Pero sa mga, alam kong mga matagal na sa YouTube yan, ang nag-i-edit, gumagawa ng, alam na nila to, paano gamitin. So, tara, diretso tayo. Dito kay Pixelab, susulat lang tayo ng ano, ang kailangan lang natin sa, pwede itong pang editor si Pixelab, kinaklaro ko lang ha, pwede itong panggawa ng thumbnail. Pero siyempre, hindi yan yung gagamitin natin, hindi ito yung gagamitin natin pang edit ng photo natin. Kasi nga, CPS touch tayo. Ang kukunin na natin kay, kay Pixelab is yung 3D niya na text. So, yan. Pindutin mo lang yan. Tapos, pag napindot mo na yan, pag napindot mo na tong text na to, yan, edit mo lang. Ayan, ayan. Ito yung pang-edit ha. Pindutin mo, hindi pa napindot yun, di ba? Pindutin mo, ito yung pang-edit. Ayan ha. Yung mga tools yan dito, pang-edit. Pindutin yung edit. Tapos, edit mo lang. How to make, di-bold natin lahat. How to make a glowing thumbnail. Okay mo lang. Pagka ganyan na yan, i-resize mo lang ng konti. Para nga mas maayos siya. Yan, di ba? Mas maganda. Pagkatapos niyan, punta tayo dito sa baba. Tapos, yan. Punta lang sa baba, dahan-dahan. Papalitan natin ito yung font niya. Font style. Yan. Pipili tayo ng style. Yung gusto kong style kasi ito. Si Boycott. Okay? Tapos i-resize mo lang ng konti. Pagkatapos nga niya, no? Sa baba ulit ha. Dito sa baba. Yung katabi na sa baba lang. Hanapin mo yung stroke. Ayan ulit. Yan. Diba ito yung font style. Stroke. Ito yung stroke. Para magkaroon ng stroke yung gilid ng ano. Check mo lang. Tapos din okay. Ngayon nga yung final step natin. Gagawin kasi natin siyang 3D. So paano ba gawing 3D yan? Simple lang. Scroll ulit. Pagilid. Ito. 3D text. Kita mo yan? Ayan o. Yung kita mo ha. Ayan. Yung 3D text. Ito. Pindutin mo lang. Enable. Yun. Diba? Ang dali-dali. Enable. Pwede mo yung adjust dito eh. Okay. Adjust lang. Yun. Tapos nyan. Okay. Tapos, i-curve natin yan ng konti, no? May pang-curve yan dito, eh.
Ito, pang curve ito. Sa tabi ng pant, style, saka sa curve. Curve tayo. Curve lang natin na konti. Konti lang naman. So, niresize natin siya, sir, no? Kasi nga hindi siya sakop sa ano. Sakop ng curve na kasi medyo mataas yung ano natin. Text. Yan, okay mo lang. Anyways, ano mo naman yan, i-resize mo naman yan pag edit mo mamaya. Pagkatapos yan, final na yan, okay na yan. Goods na yan as good. Maliban na lang kung lalagyan natin ng kulay syempre. Pero sige, wag na, okay na yan. Sige, lalagyan nga natin ng kulay, no. Kasi nga, ang naisip kong pangkulay nito sa dilaw, kulayan na din natin yung ano, text, di ba? Paano magkulay? Hanapin mo yung color diyan. Yan. Dilaw. Yan, okay na. Check mo lang. Paano ba mag-save nito ng PNG? Simple lang dito, punta ka dito sa gilid. Hanapin mo itong dalawang box na to. Ito, magkapatong yan. Ang tawag, hindi ko alam eh. Pindutin mo lang. Tapos, andyan may tools yan, di ba? Color, anong color niyan? Background. Ang gagawin natin, kung kukulayan mo yung background, gagawin mo isang black, ganyan. Pero hindi background yung ano na, ang gagawin kasi natin is aalisin itong background. Paano ba? Pindutin mo lang itong transparent. Matik na yan. Yan, pagka ganyan yan, pwede nang i-save. Paano mag-save? Kita mo to? Itong sa taas na to. Ito. Ito yung pang save ah. Pindutin mo lang, tapos save image ka. Hindi project ka, image. Save mo lang. Automatic na yan. Yan, tapos na. Ngayon, tapos na tayo sa sa text at sa picture ni Cho. Punta na tayo kay Paste Touch. Tara. So, dito kay Paste Touch, dito natin gagawin yung glowing thumbnail natin. Dito kay Pixelab, pwede ka din namang gumawa, pero kasi mas madaling gumawa ng glowing thumbnail dito kay Paste Touch. Malalaman yun kung bakit. So, tara. So ito yung mga previous gawa ko na sa mga ano ko. So dito tayo, kita mo tong nasa baba. Add ka lang yan. Pindutin mo na tong plus. Yan. Tapos ito yung yung size ng thumbnail mo. Kasi nga YouTube thumbnail yung gagawin natin. So ang size ng YouTube thumbnail is 1 to 80. Wait lang. Pindutin mo lang. Wait ka lang. Edit mo yan, 1 to 80. Yan kasi yung size ng YouTube thumbnail. At 720. Okay na yung height, 720. Yan, YouTube thumbnail na to ah. Okay mo lang. Okay lang, okay. Ayan. So, ito na yung YouTube thumbnail natin, di ba? Blankong-blanko. Virgin na virgin. Ayan. So, ang gagawin natin dito, pagdating natin sa Paste Touch, ang unang-una natin gagawin ay, yung anong tawag niyang nandito sa gilid niya. Frame ba yan? Yan. Frame yung unang gagawin natin. Pero kasi nga, yung natin, yung ating kulay nga sa thumbnail dilaw. So, gagawa tayo ng dilaw na frame. At yung frame natin mismo is glowing siya. Paano ba gawin? Punta ka lang dito, ito. Pindutin mo lang yan. Yan o. Pindutin mo yan ha. Pindutin mo lang. Tapos, select all pixels. Aray, ito. Select all. Select all mo lang. Pag na-select mo na yan, dito ka na pumunta ngayon. Na yung sa ano. Ito. Yung parang end na yan. Pindutin mo lang. Then, fill stroke. Ito. Pagdating yan, magugulat ko, bakit naging puti lahat? Normal yan. Ang gagawin mo dyan, punta ka dito sa fill. Yan o. May choices naman ito. Tanginang to, cellphone to. Yan, stroke. Pinutin mo yung stroke para yung sa gilid na talaga yun. Kung sino yung lang yung napili niya. Yan yung mapipaint ng natin, kulay. So, dito naman sa size, palitan mo lang, i-recommend ko na sa inyo yung number na maganda dyan is 22. Check mo lang. Din yung kulay nga is dilaw, di ba? Pipindutin mo yung kulay na ito. Pindutin mo lang. Tapos, pili tayo na dilaw. Dilaw yung natin, kaya check mo na. Pag nadilawan mo na yan, check mo na. Yan. Tika lang, bakit? Ay, tangina, nawala. Ulitin natin ha. Select mo lang. Then dito, fill stroke. Siyempre, yung tuto. Check mo lang. Yan. Matik na. Katapos yan, kita mo yung parang line sa gilid. Kailangan matanggal yan. Ang gagawin mo, dito uli. Deselect. Ito, deselect mo lang. Yan, wala na. Ngayon, paano mag-glow yan, idol? Paano ba mag-glow yan? Simple lang. 1, 2, 3, 4, 5. May 5 tools sa right side ng upper right side ng screen mo. Ang gagawin mo, para mag-glow yang frame mo nga. Paano ba yan mag-glow? Pindutin mo lang to. Itong FX. Pindutin mo. Yan. Tapos, dito tayo sa Gaussian blur. Pindutin mo lang. Yan. Pwede mong i-adjust. So, okay na ako dito. Check mo lang. Tapos, ulitin ulit. FX ulit.
dito tayo sa glow. So ito yung picture ng editing nawala si Pixelab glow. Pindutin mo lang. So papalitan natin yung kulay niya ng dilaw. Kasi nga dilaw yung natin. Yan. Dito naman pwede mong i-adjust. Yan, ayos na ako dyan. Dilaw na yan mamaya. Pagkatapos yan, ayos na yan. Goods na yan na frame mo. Ang gagawin natin, itatago muna natin yan. Paano yung itago, idol? Dito lang. Kita mo tong bilog na maliit na chip na yan? Na yan kulay puti na yan. Yan sa gilid. Ito to. Pag pinindot mo yan, makikita siya, magdi-display. Pero pag pinindot mo yung maliit na bilog na yan, mapapalitan siya ng exclamation point. Yung parang galit ka, diba? Ganun. Automatic na yung mawawala. Pero pag pinindot mo ulit, babalik. Yan, diba? So kasi kailangan natin siyang mawala para hindi siya sagabal sa gagawin nating editing. So ngayon, ang next steps natin is ang background naman ng ating picture o thumbnail. So ano bang gagamitin nating thumbnail? Background. So ang dilaw kasi naisip kong kulay. Pangit na bang puro dilaw, di ba? So gagamit tayo ng ibang kulay pang background. Gagamit tayo ng pula at itim. Subukan natin. Paano ba? Dito uli. Yan. Tapos select all lang. Dito uli. Tapos dito naman, kanina yung ginamit natin is fill and stroke. Yung gagamitin natin is yung gradient. Yan, pindutin mo lang. Tanginang cellphone to. Gradient lang. Ay, oo nga. Mali pala. May kulang pala. Kasi nga nakahid siya, hindi mo siya maano. So, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng isang panibagong ganito para lagyan ng background. Dito ka lang pumunta. Add. Yung plus sa gilid. Add mo. Add lang, add. Tapos, empty layer. Yan, ito. Pindutin mo. Done. Pagkatapos yan, ayan na nga. Wait lang Ito at ito. Pagsasamahin ko lang mga idol di mamaya na lang pala. Ayan na nga So ang gagawin natin dito, uli, select all. Dito naman, gradient ka. Sabi ko kanina, gradient tayo. Kanina stroke, ngayon gradient. Pindutin mo lang. Yun. Pero ang sabi ko kanina, itim at pula. So ang gagawin natin, papalitan na natin to. Pula. Pula na ba yan? Para medyo mag-contrast naman siya, diba? Paano ko ba gusto ilagay? Adjust na natin mga sir, Alam niyo yung kulay na parang nag-aalat. Yun. Yung gagawin natin. Yan, okay na yan? Goods na ako dyan. Tutorial lang naman to. Then, diselect ulit. Ganun lang, ulit-ulitin tayo dito, Kita mo yung natin, background natin. Pag kinumbine mo yan dyan, pindutin natin tong Yan. Di ba? Ayos ba? Una nga pala, i-explain ko muna sa inyo. Kung sino pala yung nasa ibabaw, siya yung mangunguna. So, kung sino yung nasa ibaba, kagaya nito, matatabunan. So, kasi dapat si background mo, lagi yung nasa baba. Kasi, papatungan natin yan siya ng papatungan. Yan to, go. Itong si frame naman, dapat lagi yung nasa taas. Gets? Sana na-gets nyo ako kasi ako hindi ko mag-gets. Yan, kung makikita nyo, nag-glow na yung natin. Ating, ano ba tawag niya? Tangina. Nakakalimutan ko Yung sa gilid yung dilaw, ang tawag dyan? Frame? Frame nga. Next step natin is, ilalagay na natin ngayon yung inedit natin kanina sa Pixelab. Yung how to make a drawing thumbnail. So, paano mag-add ng picture dito? Picture yun Ito dito lang. Ito sa left side mo. Left side mo yan Pindutin mo lang. Add mo lang, add. Tapos, mapupunta ka dito. Punta ka sa Pixelab. Hanapin mo yung folder ng Pixelab. Pixelab. Ito yung folder ng Pixelab Ito. Pindutin mo lang. Makikita mo yung latest mong gawa dyan. Ito nga. So, pindutin mo lang. Add mo lang. At voila! Ito na siya. So, ngayon, i-resize natin siya para nga lumaki. Kasi nga, pinaliit natin kanina dahil sa kadahilan ng hindi kasya. Yan. Ayan. Okay siguro yan. Ayan So, ayan Ayan yung thumbnail natin. So, dapat, andito yan sa baba. Ngayon, ang gagawin natin is ipapaglow natin yan mamaya. Paano ba yan maglow? Actually, pwede naman yung okay na yan, di ba? At least babasa lang ng viewers mo yung mo. Gusto mong iparating. Pero ipapaglow pa natin yan. Paano ba? So, punta ka lang dito ulit. Pindutin mo yung mo dito. Ito nga. Pindutin mo yung dito. Tapos, dito ka lang ulit. Select, dito naman ngayon, hindi na siya select all, kundi select pixels na tayo. Kasi yung pixels lang ng ng text natin yung kailangan nating kulayan. Yan. Katapos yun nga, dating gawi dito ulit. Tapos dito naman, fill stroke na siya siyempre. Yan. Nakita nyo ba? Okay nyo lang. Kasi nga, dilaw na yung natin. Automatic na yan.
Ganun uli, deselect para nga maalis yung ano. Wait lang, mali ako. Nagkamali ako dun Back muna natin. Bago mo pala yung kulay gawa ka muna ng isang empty screen, ganun. Kasi nga, dyan mo yun ilalagay ang kulay nito para hindi siya dumikit dun mismo sa picture. Ganun ulit. Fill stroke. Okay, so di ba? Napansin nyo? Ito siya Ito yung inad natin na empty screen kanina. Ito yung orig na picture. So kung ipipicture, i-uncheck mo yung kung hindi mo ipapakita yung picture na inad natin kanina na edit natin, ganyan yung kalalabasan. Ayos ba? So kung i-check naman natin yan. Kung i-uncheck natin yung kulay na nilagay natin dun sa text, ganyan yung kalalabasan. Di ba? So, kanang deselect. Ayun na siya. Idol, hindi naman yan nag-glow. Tama ka dyan, idol. Hindi nga yan nag-glow. Ngayon, ang gagawin natin dyan, simple lang para mag-glow yan. Ito lang. Pindutin mo lang yung nilagay mo na na yan. At pagkatapos yan, dito uli, sa end. Hindi, mali. Dito sa FX. Pindutin mo yung FX. Yan. Tapos, ganun pa rin. Gaussian blur. Adjust mo na ng konti. Yan, ayos na ako dyan Okay na sa akin yan. Pagkatapos yan, FX ulit. Glow. So, dito sa glow, yan. Ayos na siguro to. Kailangan mabasa Yan. Yan. Di ba nag-glow na siya? Pero yung text ko kasi hindi mabasa kasi nga sobrang liit. Gawa nga ng pag-curve natin. So ang gagawin ko muna susubukan mo sang ipag-glow yung text mismo. I-glow natin. Yan. So pangit, wag na lang. Okay na yan. So pagsamahan na natin. Paano pagsamahin yan? O i-merge. Kailangan nasa taas siya. Pagsamahin natin itong dalawa. Dito lang, pindutin mo lang to, itong nasa gilid. Tapos ito, yung nasa gitna. Tapos merge down mo lang. Automatic na yan siya. Magkasama na yan. Yan Magkasama na yan kanina na magkahiwalay. Iwan ko kung mababasa nyo to pag in-upload ko Pero how to make a glowing thumbnail. Tingin ko hindi. So i-resize natin sila. Yan. Pwede na siguro to How to make. Kailangan kasi ma-adjust mo para malaman mo kung mababasa ba. How to make a glowing thumbnail. Hindi kasi ako expert sa pag-edit mga sir ng mga arts kasi wala akong talent sa art. Pero alam ko kung paano gawin. Yan. Pwede na yan. Tutorial lang naman to. Tapos yan, ilalagay natin siya ng picture. So paano maglagay ng picture? Ganun pa din ang siste. Punta ka lang doon. Back mo lang to. So, saan ba tayo nag-edit kanina? Diba sa PixArt? So, hanapin natin yung folder ni PixArt. So, ito yun. PixArt. Yun Pindutin mo lang. Lalabas dyan ngayon si Cho. Without his background. So, ayan na nga. Tignan natin. Ayan, si Cho. O, diba? Diba, ayos ba? Ayos ba? Yun. Ayos yan, siyempre. Ayan. So, sa palagay ko, napakasimple ng kalalabasan nito mga sir, Ang pangit ng pagkakalagay ko ng how to make a glowing thumbnail. Tangina, wala akong talent dito. Pero sige, okay lang yan. Pag kayo na yung gumawa, dapat mas maganda kaysa sa gawa ko, syempre. So, yan. Ganun uli. Ipapaglow natin tong Cho. Ganun yung suste uli. Dito. Select pixels. Add ka ng bagong empty layer. Layer pala yung tawag. Tapos yan, dito uli. Yan. Glow mo lang. So, gusto kong kay Cho is pula. O, pwede na din to. Check mo lang. Deselect ulit para maalis yung niya. Tapos ipag-glow natin. Dito. Siyempre, para mag-glow yan, Gaussian blur muna. Yan. Adjust mo lang. Check. Tapos FX ulit. Glow. So, ito yung picture na wala yung pixel lab. Kung meron sana, palitan natin yung kulay Yung kulay na nilagay natin kay Cho, siyempre. Kung meron sanang ganito, okay sana si pixel lab para dire-diretso.
Yan. Ayos na yan. Ayan. So, si Cho naman ngayon, oh. Alisin natin yung kulay niya. Si Cho, to. Medyo papalitan natin yung kulay niya. Paano ba? Punta ka lang dito, ito to. Pindutin mo lang yan. Tapos saturation tayo. Adjust mo lang. Yan, pwede na siguro yan. Isa pa. Ayan. So yun nga, ilagay natin yung effects niya mga sir. Ibalik na natin. So kapag samahin natin silang dalawa. Yan, pindutin mo yung nasa taas para magsama yung nasa taas. Mag-merge dun sa baba. Pindutin mo para mag-merge sa baba. Pindutin mo lang din. Then, ito nga, sa gitna. Merge down mo lang. So ayan, magkasama na yan. Di ba napakadali? Pero wala akong talent sa ganito eh. So, how to make a glowing thumbnail. Kulang idol, no? Nakukulangan ako eh. Ang gagawin ko ngayon, babalik ako dito kay... Ay, no need na pala. No need. Kasi may nagawa na pala ako dati. Kukopyahin ko na lang. Lalagyan ko siya ng how dito. How. So, dito ulit, add tayo ng picture. Tapos, pixelab ulit. Hanapin si pixelab. May nagawa akong how dito eh. Iwan ko kung dito pa. How. Ito, how nga. Diba? Add mo lang. Yan. Resize ng konti. How di Carabao, yon. Katapos niyan, lalagyan natin siya ng glowing effect siyempre. Select pixels lang nga. Ganun pa rin yung system ah. Paulit-ulit na tayo. Empty layer, add ka ng empty layer para dun siya mag-print. Effects, fill stroke lang. Tapos, dilaw. Subukan natin yung dilaw kung di pangit. Sa tingin niya, pwede na. Deselect lang. Then ganun ulit. Effects. Continue na yung settings. So, tingin ko nag-glow na naman siya, no? Subukan natin to. Effects ulit. Ayun. Check na yan. Tapos, ayun na yan. Yan na yun mga idol. Nag-glow na siya. Kung makikita nyo nga, nag-glow na siya. Kumpara naman sa text lang, di ba? Na wala talaga. Hindi siya perfect pagkagawa ko nga. Kasi nga, hindi naman ako artist. Hindi ako magaling sa mga ganito. Pero, itinuro ko sa inyo kung paano ba siya gawin. So, kung mas magaling kang gumawa ng mga ganito, mas gagaling pa kayo, syempre. So, how to make a glowing thumbnail? How? Thumbnail. Kulang ano? Tingin niya. Kulang idol. Lalagyan natin ang thumbnail sa baba ng how. So, back tayo. Ganun lang. Pixelab ulit. Edit. Add tayo ng text. Thumbnail. Thumbnail. Okay. Ganun ulit. Edit. Font. Papalitan ko yung font ko ah. Nasaan na ba yun? Then, lagyan natin ng stroke. Stroke nga. Tapos, okay na yan. Ayan. Ayos na yan. Pwede na yan. Dito na. Transparent check. Save image. Save to gallery. Okay na yan. Balik tayo doon kay face touch. How? Thumbnail, diba? Ganun na lang, syempre. Ang hirap. Mahaba na masyado yung ano ko, yung balik tayo kay Pixelab. Yung ano ko, yung tutorial ko. Kinain na lang ito. Ayan. Check mo lang. Tapos ganun ulit. Select pixels, add, empty layer. Dito kulayan natin, siyempre, yung stroke. Kulayan natin yung dilaw. Yan, check. Tapos ganun naman, FX ulit. Gaussian blur. Yan. Tapos yan, FX ulit. Yung glow. Dito i-adjust lang natin ng konti. Kung wala bang glow, ayos ba? Mas maayos kung walang glow idol para mas mabasa. Ayos na yan. Then, combine lang natin. Merge down.
Merge down. Merge down all. Done. Ayun na yung kinalalabasan yun, idol. Ayos na yan. Ito na yung ano natin. Gawa natin. How? Thumbnail. Ganyan na. Yan na yun. Diba? Napakadali. Pero napakatagal. Pero worth it pag maganda yung gawa mo, syempre. Aminado akong pangit yung gawa ko kasi nga naman, wala akong talent dito. Diba? Pero tinuruan ko kayo. Tapos hanggang dito lang tayo, no? Sana nagustuhan nyo yung ano natin, yung malupitang tutorial natin ngayon. Grabe ang init. Kung nagustuhan nyo naman, please don't forget to like nga, comment, and wag nyo naman pa akong kalimutang i-subscribe para nga sa mga future content pa natin, pang malupitang content na gagawin pa nga. So, hanggang nun lang, ano? Bye-bye! So, nakalimutan ko, ano? Paano nga ba i-save? Tangina, nagmamadali ako eh. Paano nga ba i-save ito? Simple lang. Kita mo to, ito. Yan, sa gilid niyan. Sa left side, upper left side na may arrow. Saan ba yan pupunta? Pindutin mo lang yan. Pag pinindot mo yan, mag-a-ask yan ng save ba o hindi. Pwede din naman yung ano, yung ito. Yung end screen mo mismo sa cellphone mo. Yung pang back. Pindutin mo lang yan. Sige na, may lalabas nga na save or don't save, diba? So, diba wala pa? Pindutin mo lang. Save. Pagkatapos niyan, ito itong nasa taas. Yung parang arrow na lumalabas, sinusubukang lumabas dun sa box. Pindutin mo lang. Save to gallery. Pagkatapos niyan, pindutin mo yung photos or picture na gagawa mo nga lang. Tapos, i-save mo. Ito. Pagkatapos niyan, pwede mo siyang i-save, idol, no? Pwede kang gumawa dito ng PNG o JPEG. So, JPEG tayo syempre kasi thumbnail yan. Okay mo lang. At pagkatapos niyan, ayos na yan, goods na yan. So, ito na yung gawa natin, no? Ito na yung final project talaga natin na ilalagay natin sa YouTube thumbnail. So, ngayon, pag nag-upload ka ng video mo sa YouTube at ito yung pinag-upload mo doon, ang sasabihin niyan doon ni YouTube is blah 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 blah, your picture is too short, ganito ganyan. So, ang gagawin mo diyan, hindi mo gagamitin itong pang-upload na gawa mo mismo doon kay PStats. Ang gagawin mo ngayon, gagamitin natin sino ba yun? Sino bang gagamitin natin? Alam mo ba kung sino? Si Pixelab syempre. So, back tayo kay Pixelab. Ang gagawin mo lang, ito lang, simple ha. Back mo lang. Punta ka lang kay Pixelab. Ano ba? Wala. Dito, pindutin mo nga to. Pindutin mo lang yan, ha. Okay mo lang yan. Tapos ito, i-delete mo lang yan. Ganito lang. Dito. Bam, tap. Pindutin mo lang. Bang. Di ba nawala? Automatic. Ang galing, no? Magic yan. Ngayon naman, ang next step mo, ito. Ito, ha, para yung gawa mong thumbnail nga, may upload mo ng maganda yung quality doon sa YouTube. Ganon. So, punta ka dito. Yung tatlong dot niyan. Gumawa dito ka sa image size. Yan. Pindutin mo. Custom. Hanapin mo yung YouTube thumbnail. Kasi nga, YouTube thumbnail to, diba? Ito. Pindutin mo lang. Yan na yan, diba? Yan yung sinabi ko yan ng size ni YouTube thumbnail. Paggawa natin, pag-open natin ng PStats. Okay mo lang? Goods na yan. Pagkatapos yan, dito uli. Kitang yan. Ang gagawin natin dyan ngayon, para mas maganda yung quality ng kai-edit lang natin na thumbnail nga. Use image from gallery. Yan. Ayos ba? Tapos ngayon yan, malalagay dyan yung kagagawa mo nga lang na thumbnail kay PStats. Ang gagawin mo, pindutin mo lang, tapos i-check mo. Yan. Yan, wala. Ayos na yan, goods na yan. Ang gagawin mo yan, pag natapos mo nang ilagay dyan, save mo lang. Save as image. Check. Yan, tapos na yun. Yun na yun. Ito na siya. Ito na yung ipang-upload mo ngayon. Yung ipang-upload mo kay YouTube, hindi itong gawa mo dito kay Adobe Photoshop. Hindi dito ha. Kundi yung nagawa mo, final ano nga, project mo ika nga, dito kay Pixelab. Yan siya. So ito yung ipang-upload mo ngayon kay YouTube. Pag nag-upload ka nga ng video. Yan yung gagawin para high resolution. I-recommend ko yan sa inyo mga sira. Ito yung ipang-upload mo kay Pixelab mismo. So doon lang tayo nag-edit kay Photoshop, PStats. Pero yung ipang-upload mo, finished product, itong dito kay ang tawag ito? Kay na nga ba to? Pixelab syempre, idol. So sana nagustuhan mo ha. Uulitin ko, don't forget to like, comment, and subscribe para nga sa mga future pinakamalupit, pinakastig, at pinakamatinding tip sa balat ng lupa nga. Oh, hanggang doon lang ha. Bye-bye!